Magandang hapon po. Undas long weekend mga kapuso at maraming kababayan natin ang dagsana sa mga sementeryo. At live po tayo mag-uulat mula rito sa Manila North Cemetery. Iba't iba ang naging sitwasyon sa mga sementeryo bukod sa dami ng tao, may mga nabasa dahil sa biglang ulan. Buong pwersang nakatutok ang GMA Integrated News ngayong undas para ihatid ang pinakahuling sitwasyon sa iba't ibang sementeryo sa buong bansa. At mula sa mga pinakamalaking sementeryo sa Kamaynilaan hanggang sa mga libingan sa iba't ibang lalawigan kung saan tiniis hindi lang ang init ng panahon kundi pati na ang mga bahang hindi pa rin humuhupa. Mga kapuso, bumuhos po ngayong araw ang mga dumalaw dito sa Manila North Cemetery na pinakamalaking libingan sa Metro Manila. May ilang nabasa dahil sa biglang buhos ng ulan. At alamin po natin ang latest sa live na pagtutok ni JP Soriano. JP? Pero Pia, mga kapuso, yung ulan na yan ay saglit ding tumila at sa mga oras na ito bago mag-alas 5 ng hapon na ilagpas 1 milyon na po ang mga kababayan natin nagpunta rito sa Manila North Cemetery, 1,038,000 to be exact. At ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, dadami pa yan hanggang bukas. Kita sa Blumentritt Road ang dami ng mga tao at sasakyang papunta sa Manila North Cemetery. Masigla ang negosyo sa parking sa gilid ng sementeryo. Namigay rin ng libreng bulaklak ang pamunuan ng libingan. Sa loob nagkalat ang mga pulis. Si Ramon, halos 10 minutong naglakad para marating ang puntod ng anak na si Ryan, pamangking si Marlon, at apong si Rusty. Lahat sila ginupo ng kidney failure. Napakasakit po sa akin. Kung ano po, mas gusto ko pa po ako na mauna kaysa sa kanila. Kahit umulan kaninang mag-aalauna ng hapon, walang patid ang dating ng mga dalaw hanggang sa mga apartment type na libingan na umaabot ng 4 hanggang 5 patong. Sa aming pag-iikot sa loob, madarama mo ang pagmamahal ng mga Pilipino sa mga namayapang mahal sa buhay. Mula sa mga simpleng nicho at puntod hanggang sa libingang tad-tad na mga bulaklak. Pagkakataon din ng undas para mag-mini reunion ang mga magkakaanak at magkakaibigan. May nagpiknik o salo-salo pa. Ang Manila North Cemetery, himlayan din ng ilan sa mga tanyag na Pinoy, gaya ni dating Pangulong Ramon Magsaysay at ni The King Fernando Poe Jr. o FPJ, pati na ang kanyang misis na si Susan Roses. Ever since naman kasi she's always been helpful to us. Lagi siya nakatulong sa amin financially, emotionally. Lahat po ng aspects na pwedeng... Kasi parang yung daddy ko yung naging parang PA niya nung time na nagsisimula sa showbiz po. Sa puntod ni FPJ may QR code na kapag in-access ng mga tagahanga ay makikita ang mga videos ng pagpupugay sa hari ng pelikulang Pilipino. Kaya ang ilang fans gaya ni Maris, ganito na lang ang reaksyon nang makita ang laman ng QR code. Hanggang nitong alauna ng hapon, halos 800,000 ang estimated crowd sa Manila North Cemetery. Mas kaunti na raw ang mga nakukumpiskang bawal na gamit kumpara noong mga nagdaang taon. Dahil umaabot ng milyon ang dumadalaw sa isa sa pinakamalaking sementeryo sa Pilipinas, mahalaga raw na may wristband tagging para sa mga kasamang bata. Gagawin namin next year, yung wristband namin, mas lalakihan namin yung lugar. Kasi talagang, katulad nangyari nga kahapon, meron 7 years old na bata, nawala po ng mga 20 minutes, nakita po ng magulang, tinawag sa kanya. Ang kagandahan lang ito, ang tumawag po sa kanya, kapwa magulang din po.
At Pia, maliban sa mga ilang kabataang nawala saglit, ilang kababayan natin saglit na nahilo, wala na mga untoward incident o talagang malaking kasong nangyari dito. Peaceful hanggang sa mga oras sa ito. Yan ang inaasahan ng mga taga rito hanggang sana mangyari hanggang bukas. Bukas daw, dahil araw ng Sunday, November 2. Usually, pag November 2 mas kaunti, pero dahil Sunday, inaasahan mas marami pa rin ang pupunta dito sa Manila North Cemetery. At balik ko na sa iyo, Pia. Maraming salamat, JP Soriano. At mga kapuso, kaninang umaga po, naitala ang pinakamataas na bilang ng mga taong dumadalaw dito sa Manila North Cemetery sa loob ng isang oras. Umabot po ito sa mahigit 167,000. Pero hanggang ngayon po, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga tao. At dito po, sa himlayan ng mga patay, ang bayanihan, buhay na buhay. Pamilya ang mga dumadating dito. Karamihan sa kanila, bitbit pati ang maliliit na anak. Tulad ni Lian. Galing Sampaloc, Maynila si Lian at pumunta sa Manila North Cemetery para bisitahin ang puntod ng yumaong lolo't lola. Ito ang unang beses na sinama niya ang kanyang anak na 3 taong gulang pa lamang. Siyang lalayo, titignan niya lagi kung sino yung humahawak sa kanya. Kasi si Morley naman kasama ang 8 taong gulang na anak. Sinadya niya talaga ang wristband tagging station sa may pasukan ng sementeryo. For security rin po, syempre, ang napakaraming tao, may mga hindi inaasahang pagkakataon na nangyari. At least, alam niya naman po na if ever na may mangyari hindi naman dapat, meron po akong ano sa kanya. Ayon sa Manila North Cemetery, malaking tulong ang mga wristband. Dito nakasulat ang pangalan ng bata pati na cellphone number ng kanilang magulang o kasama sa pagbisita sa sementeryo. Pero na-recover po, natawag po namin. Yung huling-huli po namin kanina, yung bata kami, kakakuha lang po, 9 years old, taga Paseco. Naiwan siya ng uncle niya doon sa may circle. 2 oras hindi niya alam gagawin, pumunta rito. Pagpunta rito, nag-paging system lang kami, 10 minutes lang dumating yung uncle niya rito. Na-recover na agad. Hindi naman nawawala ang diwa ng bayanihan ngayong undas. Kanina, may nadatnan kaming volunteer na nagpapahiram ng wheelchair para sa mga hirap ng maglakad ng malayo. Umulan man o umaraw, dagsa pa rin ang mga kapuso nating nais bisitahin ang kanilang mga mahal sa buhay dito sa Manila North Cemetery. At sa mga oras na ito, umabot na sa mahigit 1 milyon ang mga pumunta rito mula pa kaninang alas 5 ng madaling araw. Wala namang naitalang mga untoward incident ang mga polis, pero marami na silang nakumpiskang ipinagbabawal na gamit. Kaya paalala nila, yun nga po, yung mga nasabi po natin, yung mga sigarilyo, yung flammable materials, yung sharp object. Mga kapuso, wala pa nang naitatalang mga untoward incident. Pero sa mga sandali ito, naririnig din natin at nakikita natin na may mga ambulansyang papasok at palabas ng Manila North Cemetery. Kaya paalala pa rin ng mga otoridad na kung kayo po ay nangangailangan ng paunang lunas, siguraduhin lamang na may mga kasama kayo na pwedeng humingi ng tulong para rito. At gaya po ng nakita namin o pinakita po namin sa inyo kanina, malaking tulong daw yung ginawang wristband tagging ngayong taon. Kaya po pinag-iisipan ng mga otoridad dito na sa susunod na taon ay gawin na itong compulsory o requirement para sa lahat ng mga babatang papasok dito sa Manila North Cemetery. Sa ngayon, Ivan, balik muna sa inyo dyan. Salamat, Pia. Samantala sa ibang balita, nagkasunog sa isang planta ng kuryente sa Pagbilao, Quezon. Isang patay, siyamang sugatan. Sa sunog at pagsabog na inaalam pa ang pinagmulan. Nakatutok si Nico Wahe. Laki mga boy, nalagablag. Kita sa video na ito kung paano lamunin ang power station na ito sa Pagbilao, Quezon. Kuha yan pasado alas 9 kagabi. Ayon sa spot report ng Pagbilao Police, tripper house at coal dust facility ng power station ang nasunog. May mga pagsabog pa raw na naitala. Sa pahayag ng Pagbilao Energy Corporation, isa sa mga tauhan nilang nasawi habang siyamang nasugatan. Inaasikaso na raw nila mga naapektuhan. Nagsasagawa na raw sila ng full assessment sa naging damage sa power station habang patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad. Patuloy raw sila makikipagtulungan sa mga otoridad. Tumanggi pa magbigay ng pahayag ang Bureau of Fire Protection o BFP Pagbilao at maging ang Pagbilao Police kaugnay sa insidente. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Pinaigting na kooperasyon kontra korupsyon. Isa ito sa mga napagkasunduan ng member economies ng Asia-Pacific Economic Cooperation sa pagtatapos ng APEC Summit.
At mula sa South Korea, nakatutok si Bernadette Reyes. Formal nang nagtapos ang Asia-Pacific Economic Cooperation Summit ngayong araw sa Gyeongju, South Korea. Itinurn over na ng South Korea ang chairmanship ng APEC Summit 2026 sa China. Sa turnover ceremony, nagkaroon ng pagkakataong magkamayan sina Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping. Ayon sa Pangulo, binati niya si Xi sa chairmanship at muling iginiit ang pangako ng Pilipinas sa isang makabuluhang pakikipagtulungan sa rehiyon. Nagkaroon din ng group photo ang world leaders mula sa 21 member economies. Ang Asia-Pacific region ang bumubuo ng 46% ng global trade. Katumbas yan ng 61% ng kabuuang GDP sa mundo. Inadopt ng 21 APEC member economies ang Gyeongju Declaration kung saan nangako ang mga bansa na palalalimin pa ang pagtutulungan sa larangan ng ekonomiya sa gitna ng nagbabagong panahon. Kinilala nila ang halaga ng kalakalan at pamumuhunan na mapapakinabangan ng lahat. Pero kumpara sa mga nakalipas na deklarasyon, hindi nabanggit ang kanilang patuloy na pagsuporta sa multilateral trade system na pinangangasiwaan halimbawa ng World Trade Organization na layong padaliin ang kalakalan ng mga bansa. Nabanggit din sa deklarasyon ang masamang epekto ng korupsyon na sumisira sa tiwala ng publiko. Nangako ang APEC member economies na hindi papayagan ng pagtatago ng mga corrupt offenders at pagtatago ng mga illicit assets. Samantala, positibo naman ang pananaw ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, sa posibleng pamumuhunan ng Korean companies, partikular sa sektor ng electronics. Yan ay matapos makipagpulong si Go sa mga kumpanyang Koreano, bagaman wala pang tiyak na halaga ng pamumuhunan. Sa idinaos na gala dinner kagabi, nagsilbi bilang host ang Korean singer at actor na si Cha Yun-woo. Habang nagpamalas naman ng talento ang K-pop star na si G-Dragon. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nagkalat ang mga peras sa karga ng isang truck ng salpukin ng pampasaherong tren sa The Netherlands. Bagong insidente, tumuwid ang truck sa riles pero biglang huminto at umatras sa hindi pa malinaw na dahilan. Naabutan ng pagbaba ng railway barriers ang truck at doon na ito inararo ng parating na tren. Ayon sa nangangasiwa ng Public Railways ng The Netherlands, 5 sugatan sa insidente. Mga kapuso, sa Manila South Cemetery naman kung saan marami rin ang dumalaw mula pa sa iba't ibang mga probinsya, mahigpit ang seguridad na ipinatutupad. Alamin po natin ang latest sa sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Darlene Moral. Darlene, kamusta dyan? Pia, 3 oras na lang magsasara na itong sementeryo. Pero katulad ng nakikita nyo rito, talagang tuloy-tuloy at marami pa rin yung mga dumarating dito para dumalaw. Ayon sa pamunuan ng Manila South Cemetery, mahigit 120,000 na yung mga taong pumupunta rito ngayong mismong araw ng undas. As of 5 p.m. po yung tala na yan at kapansin-pansin daw na mas kakaunti yung pumunta rito ngayon kumpara noong nakaraang undas. Sa bahagi ng Manila South Cemetery kung saan nakahimlay ang mga sanggol na maagang binawian ng buhay, nag-alay ng panalangin si Salvacion Oropesa para sa anak niyang si Marjeline. Namatay noong 3 buwang gulang pa lang. Sabi ng mga doktor, yung puso pala nabalot ng taba. Masakit ang kalooban ko kasi ganyan ang mahirap palang ina na walang anak na babae. Dinadalaw niya ito kasabay ng pagpunta sa yumaong asawa. Magkahalo naman ang emosyon ng pamilya ni Fabio. Kamamatay lang ng kanyang lolo. Ngayon pa man din ang kaarawan ni Fabio. Medyo malungkot tas masaya kasi yung lolo ko po. Last week lang po namatay si Dad. Sa bawat sulok ng sementeryo, may tagpo ng mga pamilyang sama-sama. Ang pamilya ni Teresa, hinintay ang mga kaanak na nanggaling pang Laguna at Batangas. Importante. Ibang okasyon pwede mong i-miss, pero ito, yung undas, talagang dapat nadadalo natin mga mahal natin sa buhay. Buong maghapon ang buhos ng mga pumapasok sa Manila South Cemetery. May ilang sumama ang pakiramdam, tulad ng 70 taong gulang na si Nanay Rosa, na nahiwalay pa sa 20 taong gulang na apong mahigit 6 na oras na niyang hinahanap. Hindi ako uuwi. Hahanapin ko siya.
Mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad. Isa-isang iniinspeksyon ang mga gamit ng mga pumapasok. Maraming kumpiskadong sigarilyo at mga gamit na madaling magliyab. Pinaiwan din ang e-cigarettes na maaaring balikan ng mga may-ari. Bawal ang mga alagang hayop sa loob dahil baka raw makagat ayon sa pamunuan ng sementeryo. Kaya hanggang labas lang ang mga Shih Tzu na sina Chloe at Max. Ito, magpalitan na lang daw kami ng asawa ko. Ako na lang, mamaya ako naman ang papasok. Sila naman magbabantay. Ipinaiwan din ang mga sisiw na binibili ng mga bata sa labas. Pinaghandaan daw ng pamunuan ng sementeryo ang 600,000 hanggang 1 milyong tao na dadalaw ngayong araw. Pero hindi hamak na mas kakaunti raw kumpara noong 1 taon ng mga tao ngayon. Medyo mababa gawa ng baka natatakot sila lumabas kasi may tayo ngayon yung impluensya. Nasa sa kanila naman po kung gusto nila mag-face mask o hindi. Pia, napansin namin na mas marami yung mga taong pumupunta rito o dumarating dito sa Manila South Cemetery noong hapon hanggang ngayong maggabi na. Sa mga oras na ito, mahigit 65,000 yung mga taong nasa loob at mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad dito at magpapatuloy po yan hanggang magbukas uli yung sementeryo bukas ng 5 a.m. Yan ang latest mula rito sa Manila South Cemetery. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Samantala sa Pasay City Cemetery, nagpapasingil na ng kandila sa mga caretaker ang ilang dumalaw sa mga matataas na nicho. Naging family reunion naman ang pagdalaw sa puntod ng ilang Pinoy sa Manila Memorial Park. At mula sa Parañaque, nakatutok live si John Consulta. John? Pia, tuloy-tuloy pa rin nga ang pagdating ng ating mga kabayan dito sa Manila Memorial Park sa Parañaque City para dalawin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Naglatag ng orange cone sa mga traffic enforcers sa Sukat Road, Parañaque para maisaayos ang daloy ng mga sasakyan na papasok sa Manila Memorial Park. Sa loob, daraan sa inspeksyon. May mesang puno ng mga kinumpiskang gamit tulad ng sigarilyo, alak at lighter. We strictly prohibited po to bring lighters po. Instead na lighter, mas maganda dalhin na lang natin is posporo. Pinagbabawal din po namin yung mga matatalim po na bagay such as yung mga kutsilyo or knife pusher, alcohol, and then vape pusher inside Manila Memorial Park. May stulang reunion daw ang pagkasama-sama ng mga kaanak na ito para sa kanilang great-grandparents at iba pang mahal sa buhay na nakalibing dito. If we come together, it's like we are cherishing and honoring their memories. We are showing that we still love them. We're still here. We will forever be there for them. Sa puntod ni dating Pangulong Cory at Noynoy Aquino at dating Senador Ninoy Aquino, may mga nagsindi ng kandila, nag-ali ng bulaklak at nanalangin. Mga kaanak at fans naman ang dumating ngayong araw sa puntod ng aktor na si Rico Yan, ang ilan nang galing pa sa Amerika. Every year, we have food. Because our family and friends, they always visit my Uncle Rico. Dagsari na mga dumadalaw sa Pasay City Cemetery. Ang iba, ipinasisindi na lang sa caretakers ang mga kandila. Hindi na kasi nila maabot ang puntod dahil sa taas ng mga apartment-style na libingan. May mga umigot ding lay ministers na nagdarasal at nagbabasbas ng ilang puntod. Pia, ayon sa Manila Memorial Park ay umabot na raw sa bilang na 214,000 ang dami ng ating mga kabayan na bumisita dito sa sementeryo nga dito sa Parañaque City. At inaasahan pang tataas ito, lalo pat patuloy, Pia, no, ang ating nakikita mga pagdating ng ating mga kabayan na may dalang mga bulaklak at ng kanilang mga kandila para nga ialay sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Samantala ay mas mataas naman ito, Pia, no, kumpara doon sa bilang ng mga kababayan natin na dumalo kahapon na ang naitala ay more than 200,000 mula 6 a.m. yan kahapon hanggang alas 3 ng madaling araw. At yan ang latest mula sa Parañaque City. Balik sa Pia. Maraming salamat, John Consulta. Naiuwi na sa Pilipinas ang abo ng social media personality at status by sparkle artist na si Eman Atienza. Sa Instagram post, ibinahagi ni Kuya Kim Atienza at ng asawang si Felicia ang larawan ng urn ng anak. Nakatakdang iburol si Eman sa November 3 at 4 sa Heritage Memorial Park sa Taguig. Bukas sa publiko ang burol mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 10 ng gabi.
Isang buhay na silvery gibbon ang nakumpiska sa isang flight sa Mumbai, India. Nakuha yan sa check-in baggage ng pasaherong galing Malaysia at nag-stop over sa Thailand. May isa pang unggoy na nakita, pero patay na. Inaresto ang suspect na nahulihan pa ng droga. Ayon sa mga otoridad, ipinadala raw ng Wildlife Syndicate sa suspect ang mga endangered silvery gibbon. Mahigit 2,000 na lang ang populasyon ng mga ito sa Indonesia. Hindi ininda ng ilang kababayan natin sa Visayas ang init ng panahon sa pagdalaw nila sa mga sementeryo. Ang latest na sitwasyon sa Cebu City, alamin sa live na pagtutok ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico. Ivan, dagsana bang bumisita sa mga sementeryo dito sa Visayas at dahil sa mahigpit na seguridad ay pinatupad ng mga otoridad mapayapa sa pangkabuuan ang paggunita ngayong araw ng mga santo. Maaga pa lang buhos na ang mga bumisita sa iba't ibang sementeryo sa Cebu City. Sa Careta Public Cemetery, mahigpit ang seguridad. May mga nakumpiska sa entrance na bawal na gamit gaya ng mga panlinis ng puntod. So far, sa bladed weapon, ano pa lang, isa, dalawa lang, ganun lang. Konti lang, yung mga liquor naman, wala pa rin tayo na kumpiska. We have measures kung paano natin may iwasan yung mga krimen na pwedeng mangyari dyan. And yung mga kababayan natin na gagawa ng mga pinagbabawal natin dito sa loob ng sementeryo katulad ng pag-inom ng alak, hindi natin papayagan. Mahigit 1,000 pulis ang ipinakalat sa mga sementeryo sa Cebu City. May mga barangay tanod at force multipliers na tumutulong sa pagtiyak ng kaayusan. Di naman alintana ng mga bumisita sa sementeryo sa Mandaue City ang init at malayong lakaran dahil sa mga isinarang kalsada. Dagsa rin ang mga bumisita sa Oton Municipal Cemetery sa Iloilo kahit pa tirik ang araw. Gayon din sa Tanza Cemetery sa Iloilo City na isa sa may pinakamaraming nakalibing sa lungsod. Temprano, pag ani kayo kung mag-init na karonte, hindi na kami kagunta. Mahigpit ang pag-inspeksyon sa mga dalang gamit ng mga bumibisita. May mga kinumpiska gaya ng mga patalim at gamit na panlinis. Papasok ng sementeryo, bubungad ang iba't ibang paninda. Agaw pansin ang mga bulaklak na gawa sa fuzzy wire na pangmatagalan kumpara sa fresh flowers. Pagpasok ng sementeryo, mga improvised na tawiran ang sumalubong sa mga bumisita dahil sa baha at maputik na bahagi. Budlay Magtapak-tapak ako nga lutak. Dinayo rin ang sementeryo sa barangay Manok-Manok sa Boracay. Maaga ring bumisita sa sementeryo ang mga taga San Jose, Antique at sa Rojas City, Capiz. Halos siksikan naman sa loob ng Burgos Public Cemetery sa Bacolod City. Hindi naman ininda ng senior citizen na si Aling Natividad ang kanyang kalagayan kahit hindi na masyadong makalakad ay pinipili pa ring bisitahin ang yumaong kapatid. Ivan, nandito tayo ngayon sa Calamba Cemetery, isa sa pinakamatanda at pinakamalaking sementeryo dito sa lungsod ng Cebu. Patuloy ang pagdagsa ng mga tao dito hanggang sa mga oras na ito. Kagaya dito sa kinatatayuan natin sa titawag nilang Malaking Krus. Kaya naman mas lalong pinaigting pa ng mga otoridad ang pagbabantay sa seguridad, lalo na dito sa loob ng sementeryo. Ivan? Daghang salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Patuloy din ang pagdating ng mga bumibisita sa puntod ng mga yumao sa Davao. At ang sitwasyon doon at sa ilang pang sementeryo sa Mindanao, sa live na pagtutok ni Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel? Pia, may ilang dumalaw rito sa Roman Catholic Cemetery ang nagsindi na lang ng kandila sa Malaking Krus dahil di na nila matunton ang puntod. Mahigpit ang seguridad dito sa libingan. Tirikman ang araw, tuloy ang pagdagsa ng mga dumalaw sa Roman Catholic Cemetery sa Davao City. May nakapwestong first aid station sa harap ng sementeryo para sa mga nahihilo o nawawala ng malay. Ang pamilyang ito, naging mini reunion ang pagbisita sa sementeryo. Bibo po lipay. Siyempre, murag banding-banding ni namo. Inani yun, og anniversary, date anniversary, og birthday sa akong mama, anak. Nga ni mi diri tapok mi. Pero may ilang hindi na matunton ang puntod ng kaanak, kaya nagsindi na lang sila ng kandila sa Malaking Krus na ito. Nawala na manggod ang amo ang koan, mga minatay ka ng mga pansyon ba, nangawala na dugay na gud kaayo. Kay wala manggod mi kakuan,
Wala na mo na bantayan katong sa una nga mga tinuig gani sir nga i-renew lang. Oo nya. Mao na diri lang may magdagkot sa dakong cross. Kagabi, nilagyan na ng mga bulaklak ang puntod ng mga magulang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sina dating Governor Vicente at Soledad Duterte. Sa Antonio Acharon Memorial Park na pinakamalaking sementeryo sa General Santos City, may mga church organization na namimigay ng libreng tubig at arroz caldo sa mga bumibisita. Mahigpit na seguridad din ang ipinatupad ng kapulisan. Patuloy rin ang pagdating ng mga dumadalaw sa pinakalumang sementeryo sa Jansan. Mahigit 10,000 mga Cagayano naman ang bumisita sa Cagayan de Oro City Memorial Park. Pinilahan ang libreng sakay ng lokal na pamahalaan. Hindi rin nawala ang salo-salo ng mga mag-anak sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay. Para matiyak ang seguridad, nagpalipad ng drone ang Cagayan de Oro City Police. Pia, patuloy ang pagdating ng mga bisita sa Roman Catholic Cemetery at may isasagawa naman bukas na misa rito alas 7 ng umaga. Yan ang latest. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV. Mga kapuso, may binabantayan po ang pag-asa na isang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at isa namang tropical depression sa labas ng bansa. Huling namataan ng LPA 225 kilometers north-northeast ng Pag-asa Island. Ay sa Pag-asa, mababa ang tsansa nitong maging isang bagyo sa susunod na 24 oras. Ang binabantayan namang tropical depression posibleng pumasok ng PAR bukas ng gabi. Sa ngayon, shear line ang nagdadala ng mga maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan sa Cagayan, Isabela at Aurora. Trough o buntot ng tropical depression ang nagpapaulan sa northern at eastern Samar, pati na rin sa Dinagat Islands. Naka-apekto naman ang northeast monsoon o amihan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Localized thunderstorms naman ang nagpapaulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to heavy rain sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Ilocos Region at Central Luzon. May chance naman ng light to moderate rain sa Negros Occidental, Leyte, Sarangani at Davao Region. Posible ring ulanin bukas ang Metro Manila. Pahirap po sa mga dumalaw sa ilang sementeryo sa probinsya ang hindi pa rin humuhupang baha. At sa isang sementeryo nga, kulay lumot na ang tubig. At mula sa Hagonoy, Bulacan, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, kung siksikan ng tagpo sa mga sementeryo tuwing ang 1 ng Nobyembre, hindi ganyan ang sitwasyon dito sa Hagonoy, Bulacan. Mula sa labas hanggang sa loob, baha ang sasalubong sa mga dalaw sa Peralta Public Cemetery sa Hagonoy, Bulacan. Nanlulumo nga ang isang nakausap namin dahil sa sitwasyon ng kanilang mga patay. Pero mga piniling lusungin ang baha para dalawin ang kanyang yumaong ina at lola. Ang ilan namang ayaw lumusong, tumawid sa bakod ng sementeryo at umakyat sa mga nicho para makapagtulos ng kandila. May iba namang nakikiraan sa isang bahay sa loob ng sementeryo. Kahit po ganito kalaki yung tubig, di naman po mapipigil ng tubig po yung mga pagmamahal po natin kahit na di na po natin sila nakakasama. 5 years na po ako hindi nakakapunta sa magulang ko, ngayon lang po ulit na ulit gawa nga po ng sa situation na to. Nakakapanlumo po talaga. Baha rin sa 6 na sementeryo sa Masantol, Pampanga. Lumusong sa tubig baha ang mga dumadalaw. Sa ilang bahagi, kulay lumot na ang tubig dahil matagal nang di humuhupa. Ang mga senior citizen, inaalalayan na lang para hindi madulas. Habang binubuhat naman ang mga bata para di mabasa. 5 taon ng problema ang baha sa Masantol, busod ng mga pag-ulan at pinalala pa ng high tide. Sa Bacolor naman, ang mga dumadalaw sa Campo Santo de Bacolor, sa marker na lang nakapag-alay ng kandila at mga bulaklak. Nakasulat sa marker ang pangalan ng mga yumao na natabunan ng lahar ang mga puntod ng sumabog ang Mount Pinatubo noong 1991. May mga nag-alay rin ng kandila at bulaklak sa bantayog ni Marcelo at Gregorio del Pilar sa Bulacan bilang pag-alala sa kanilang kabayanihan.
Pia, balik tayo dito sa Hagonoy, Bulacan, bagaman lubog pa rin sa baha. Dahil palotay na ngayong hapon, inaasahan ng barangay na may darating pa para humabol pagbisita sa kanilang namayapa rito sa sementeryo. At yan ang latest mula rito sa Hagonoy, Bulacan. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Level up at todo effort ang mga Halloween costume ng ilang Kapuso stars na i-flinex nila sa social media. May chika si Athena Imperial. Under the Sea ang tema ng Halloween costumes nina Jeneline Mercado at Dennis Trillo. Non-stop ang pagtawa ni Jen in her Ursula costume sa asawang si Dennis as King Triton. Kinumpleto ng pamilya ang cast ng The Little Mermaid. Naka-Princess Ariel costume si Dylan. Prince Eric naman si Jazz at Sebastian si Calix. Mapapawish kang you're part of their world. Fierce Sea Princess this year si Sparkle actress Kailin Alcantara. Pinupuri ng netizens ang intricate details ng kanyang makeup, prosthetics at costume. Sabi pa ng ilan, ang atake ng Team Kailin, mala Encantadia. Little Queen of Lireo naman ang anak ng aktres na si Iza Calzado Wintle na si Dea Amihan. Like mother, like daughter ang cute na tagapagbantay ng brilyante ng hangin. Dressed as her idol global icon naman, ang Swiftie na si Barbie Forteza. Kuhang-kuha ng Kapuso actress si Tay-Tay in her Eras Tour glittery bodysuit and folklore dress. Happy Halloween! Dancing to Taylor Swift's Opalite naman, sina E.A. Guzman at Shira Diaz in their vibrant gummy candy costumes for this year's Trick or Treat. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings! Silipin natin ang sitwasyon sa ilang sementeryo sa Malabon at Quezon City ngayong undas. Nakatutok live si Jonathan Andan. Jonathan. Ivan, kung makikita mo sa likod ko, ang dami ngayon tao dito sa may Bagbag Cemetery sa Novaliches sa Quezon City kung kailan gumabi, tsaka sila dumagsa. Ito pong mga nakita nyo sa likod ko, ito yung mga papasok ngayon doon sa loob ng sementeryo. Diyan po chine-check kung meron silang dala mga pinagbabawal. Ang bawal po kasi sa loob ay yung mga vape, matutalim na bagay, lighter, pati po posporo. Kung magsisindi daw ng kandila, ay makisuyo na lang sa mga caretakers sa loob. Nasa 50,000 na ang mga dumadalaw rito. Ngayong oras talaga dumagsa yung mga tao kasi kayo ng tanghali, alam mo, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Dumalaw ng tuyo pero umuwing basa ang mga bumisita sa Bagbag Cemetery sa Novaliches, Quezon City. Basang-basa talaga. Nilagnat pa ako kagabi, bastos. Ano po yan? Baka... May gamot naman doon, nakareserba. Hindi kami nakadala ng payong, sir eh. Palabas na kami, biglang bumagsak yung ulan. Siksikan po, maraming tao eh. Ang pamilyang ito, binalot na lang ng supot ang mga ulo. Sina Grace nagpatuyo na lang sa tabi ng mga kandilang itinulos nila sa nicho ng kanilang mga kaanak. Magkasakit kami, hindi nasunod na kami dyan. Tingnan mo, kumakain kami, sinasabawan kami ng ulan. Lumusong naman sa tubig si Celita dahil may naipong tubig ulan sa tapat ng nicho ng tiyahin. Walang choice eh. Walang ibang tatapakan. Maghugas na lang ng pasabahay. Sabay sa ulan, ang buhos ng mga sasakyan at mga dumadalaw. Sunod-sunod tuloy ang kliyente ng mga nagpaparenta ng hagdanan sa mga nichong kailangan pang akyatin para maalayan ng kandila at mga pagkain. Sa Tugatog Public Cemetery sa Malabon, umiiyak si Mildred dahil hindi mahanap ang buto ng mister. Isa ang puntod ng mister niya sa mga hinukay noong 2021 dahil sa rehabilitasyon ng sementeryo na hindi pa rin natatapos. Sabi raw sa kanya ng admin ng sementeryo, nasa storage area lang ang kanyang mister at i-cremate na sa susunod na taon. Sabi ko, paano namin malalaman kung yun ang patay namin, yung buto ng asawa ko? Nung in-exhume po yung mga nakalibing dyan, meron naman po tayong mga witnesses. Sa Wall of Remembrance muna ang pansamantalang lapida ng mga hinukay sa Tugatog.
Pero kahit dito, wala ang pangalan ng mister ni Mildred. Kaya ipinagtirik na lang nila ng kandila at inalaya ng dasal ang kanilang padre de pamilya. Sabi ng Malabon LGU, sa 13,000 mga labi na hinukay noong 2021 sa Tugatog Cemetery, halos 2,000 pa lang ang nakremate at nalipat ang mga abo sa kolumbaryo. Ivan, hanggang alas 10 lang ng gabi itong bukas itong sementeryo. Bawal mag-overnight. Bukas, ang opening naman ito ay alas 6 ng umaga. Sa mga pupunta po rito bukas, huwag na po kayo magdala ng sasakyan kasi sobrang traffic po sa Quirino Highway. Hindi nyo rin naman mapapasok yung sasakyan nyo sa sementeryo at pahirapan din po ang parking. Yan muna ang latest mula rito sa Novaliches, Quezon City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Jonathan Andal. Hindi lang po mga sementeryo ang dinagsa sa Baguio City. Ngayong Undas Weekend, kundi pati po yung mga pasyalan. Kaya po ang ilang kalsada bumigat ang daloy ng trapiko. At mula sa Baguio City, nakatutok live si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Pia, naglalaro sa 16 hanggang 20 degrees Celsius ang temperatura dito sa Baguio City ngayong weekend. Ang ilan nakatatapos lang bumisita sa mga sementeryo, dumediretso sa mga pasyalan para makapag-unwind tulad na lang dito sa Burnham Park. Sa loob lang ng 4 na oras mula nitong alas 7 ng umaga, nagtriple ang mga dumalaw sa Baguio City Public Cemetery, kung saan mahigit 15,000 ang nakahimlay. Hindi nawala ang salo-salo ng mga pamilyang bumisita sa puntod ng mga yumaong kaanak, habang may mga pamilya namang may tradisyon daw na sinusunod, gaya ng pamilyang ito na abala sa pagtutupi ng mga susunuging papel na pinaniniwalaan nilang pampaswerte. Yun kasi ang nakaugalian na namin dito na pumupunta sa puntod, at lalong-lalo ng mga Chinese, yun, nagbabantay ka dito. Bago magtanghali, bumigat ang trapiko sa mga daang patungo sa mga sementeryo at pasyalan. Lifted ngayong weekend ang number coding scheme sa syudad. Expect lang natin na pag-approaching tayo sa mga cemeteries natin, magkakaroon talaga ng congestion. Likewise, yung mga may dalang sasakyan, expect po natin na wala po talaga tayong maabot ang parking area. Walang ipinatupad na traffic rerouting scheme ang Baguio City PNP ngayong Undas 2025. Mas pahihigpitan din daw nila ang pagpapatupad ng kanilang mga traffic ordinance, katulad na lamang ng no parking ordinance at ang kanilang King of the Road ordinance. Sa Mangaldan, Pangasinan, dagsana ang mga bumisita sa mga sementeryo alas 6 pa lang ng umaga. Mahigpit ang pag-inspeksyon sa mga dalang gamit para matiyak na walang maipapasok na mga ipinagbabawal gaya ng patalim at alak. Sa Kalasyaw, Pangasinan, ang ilan sa mga dumalaw sa sementeryo may mga dala ng electric fan. May libreng sakay ang LGU lalo't malayo ang parking area sa mismong sementeryo. Extended hanggang 10 p.m. ang pagbisita sa mga sementeryo sa Kalasyaw. Pia, bagamat may mga traffic build-up sa mga kalsada, ay manageable pa rin naman daw ito ayon sa Baguio City Police Office. Yan muna ang mga latest, balik sa inyo. Maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Mga kapuso, maging updated sa mga sitwasyon sa mga sementeryo sa iba't ibang panig ng bansa. Tutukan ang aming special live stream coverage sa Undas 2025 bukas November 2 sa Facebook at YouTube accounts ng GMA Integrated News at GMA Regional TV. At yan ang mga balita ngayong Sabado. Ako po si Ivan Mayrina. At live po mula rito sa Manila North Cemetery, ako po si PR Carmel. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Nakatuto kami 24 oras.